Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago pa lang dyan. Hello po sa inyo. So, bago ko mag-start guys, pasensya na po kung medyo maingay kasi meron kaming kapitbahay na nagpapanday. Meron silang inaayos sa kanilang bahay at yung isang kapitbahay naman namin ay nagpapatugtog. Anyway, sa video ko ngayon guys ay pag-uusapan natin ang mga bawal suotin o gawin sa DFA sa araw ng ating schedule. So, napakahalaga guys na malaman nyo to or magkaroon kayo ng idea tungkol dito para maiwasan natin yung pagkaka-forfeit o yung pagkaka-cancel or reject ng ating appointment or schedule. Kasi, ang mangyayari dyan guys kapag na-cancel or na-reject yung ating appointment sa DFA ay magbaback to zero na naman tayo guys. So, magpapa-appoint na naman ulit tayo, magbabayad na naman ulit tayo ng passport fee. So, sayang yung time, effort, at saka yung pera. So, pakinggan nyo to ng mabuti guys para meron kayong idea. So, unang-una guys, bawal tayo magsuot ng mga jewelries sa araw ng ating schedule. So, bawal tayong maghikaw at magkwintas. Okay lang po yung bracelet at relo kasi hindi naman yan nakikita sa pag-picture natin. So, yung kwintas naman guys, merong iba na inaalaw nila basta yung kwintas hindi siya makikita sa pag-picture. Pero usually, pinapatanggal na lang nila yan para mabilis yung proseso. So, ayun guys, pagpunta nyo sa DFA, wag na lang kayong magsuot muna ng kwintas at saka hikaw. Saka nyo na lang isuot kapag tapos na yung inyong appointment sa DFA. Pangalawang bawal guys ay ang magsuot ng mga kung ano-anong mga hair accessories tulad ng headband, clip, mga crown, suklay, at kung ano-ano pa. So, yung ano naman guys, yung tali, pwede namang magtali ng buhok kasi meron kayong two choices. Either ilugay nyo lang yung buhok nyo sa pagpicture or pwede rin na itali nyo yung inyong buhok. Bawal lang na maglagay talaga ng mga turban, hairband, yun yung mga bawal na bawal. Dapat plain lang talaga lahat. Next na bawal ay yung maglagay ng contact lens o kahit anong nilalagay sa mata, pampaiba ng kulay, pampaganda. Bawal na bawal po yan guys. So, kung ano lang yung natural na color ng ating mata, yun lang po dapat yung makikita sa ating picture. Kasi yung pinaka-purpose guys ng ating picture sa passport is that yung totoong nating itsura, totoo nating pagkakakilanlan. Para kung ano man yung mangyari ay madali tayong mahanap, madetect or makilala. Kasi nga natural lang yung nandun na picture sa ating passport. Kaya may mga bawal sila. Ayan. So, next na bawal guys is yung piercing. Yung mga nagpi-pierce. So, di ba ito kahit saan na to. Pwedeng sa tainga, sa ilong, sa bibig, sa dila, sa mata, sa eyelid, at kung saan-saan pa. Pero ito naman guys, hindi ako ganun ka-sure. Kasi merong iba na inalaw nila. Kasi yung iba, kumbaga, nandun na siya, hindi na nila tinatanggal yung kanilang piercing, kaya inaalaw na lang. Pero kung ano lang yon, pang decoration lang, pang display, kung pwede naman, ay pwede mong tanggalin muna. Ayan. So, meron din iba guys na hindi na nila tinatanggal yung piercing kasi permanente naman na yun sa kanila. Kaya siguro inaalaw na lang din ng taga DFA. Ayan. So, next naman na bawal guys ay yung mag-makeup ng makapal, yung heavy makeup. So, nakikita nyo sa example, meron tayo ditong no makeup, meron tayo ditong light makeup, at meron din tayo ditong heavy makeup. So, yung tama lang guys is yung light makeup. So, ibig sabihin, light lang yung ating pag-ayos or yung pag-makeup. So, yung kilay natin, sakto lang na ma-highlight siya, ma-shape siya, pero wag sobrang kapal. Then, yung ating mata, wag tayong maglalagay guys ng eyeliner, yung black. Wag guys, kasi isa yan sa mga process para maiba yung posture, yung itsura ng ating mata. So, wag tayong maglalagay ng eyeliner. Tapos, pwede namang maglagay ng eyebrow. Dito sa mata, sa may mga eyelid, kung ano yung nilalagay dyan, pwede naman basta light lang talaga. Then, huwag tayong maglalagay guys ng fake eyelashes or eyelashes. Kung ano lang yung natural na eyelash natin, yun lang muna.
huwag tayo maglalagay ng fake eyelashes. And then, sa blush on, pwede nating lagyan ng konting pula-pula yung ating cheeks, pero light lang din, mild lang din. Huwag yung makapal, huwag yung sobrang klaro. And then, especially sa lipstick, ganun din, huwag masyadong red, huwag masyadong brown. As much as possible, dapat kakolor lang ng kakolor lang ng balat natin, skin tone, nude, yan. Nude lang ng konti, mga ganun lang na basta light lang. So, yun lang yung pwede, guys. So, ito nakita nyo, hindi naman pwede na walang makeup, guys, kasi medyo naman kayo tingnan, especially yung lips, baka medyo maitim or white siya, pale ba? Pale. So, dapat may konting red naman siya, may konting naman siya, pampagana. So, yun. Light lang talaga yung pwede sa DFA. Then, next is, bawal din magsuot ng mga shorts, palda, spaghetti, sleeveless, tube, polo, chinelas, eyelashes, sombrero, yung may mga, ang tawag nito, slit na palda, bawal din yan, guys. Yung mga above the knee na mga sinusuot, below the knee pala, na mga sinusuot, ibaba, ay bawal po yan, guys. Ito din, bawal din na mga posture during sa pictorial, yung pipicturean na tayo, guys, para sa picture natin sa DFA. So, ito yung mga bawal, guys. So, natin ng konti. Bawal yung, nakikita nyo dito, bawal yung sobrang smile, yung nababanat yung lips natin, bawal. Bawal din yung na-shock tayo. Bawal yung medyo nakatingala. Bawal yung, alam yun, may expression yung mukha. Bawal yan, guys. Bawal yung nakatabingi, bawal yung nakatingin kung saan-saan, bawal may sombrero, may accessories. Bawal na bawal yan, guys. Nakatingala, nakayuko, bawal. Kasi nga, dapat yung itsura natin pag picture, guys, dapat neutral lang. Neutral lang siya, walang expression. Titig lang kayo sa camera, titig lang kayo sa lens ng camera. Yung wag yung lalabas yung ngipin nyo. Yun lang, sakto lang yung lips. Then, walang expression, sakto lang. Ganyan lang yan, guys. So, ito na nga yung mga bawal na sinabi ko kanina. So, mamaya magre-recap tayo, guys. So, ito naman yung mga tama, yung mga dapat na suotin natin. Dapat formal. Kasi may dress code yung DFA. So, dapat sa mga lalaki, naka-polo. So, pwedeng simpleng t-shirt lang kahit walang collar. Pwede. Pwede rin yung t-shirt with collar. T-shirt with collar, yung semi-formal. Pwede rin yung long sleeve. Then, sa pants naman, yan, kahit anong pants, kahit anong color ng pants, pwede. Slacks, pwede. Jeans, pwede. Basta long pants and formal din siya. Walang, maraming, butas-butas. Then, sa babae, ganun din. Pwedeng simpleng t-shirt lang. Pwede rin simpleng dress, basta hindi maluwag sa leeg. Ganun din sa lalaki, guys. Basta hindi maluwag yung sa leeg na part. Then, t-shirt na long sleeve, pwede rin naka 3/4 lang yung size. May collar man o wala, pwede. Basta hindi maluwag yung sa leeg. Then, pwede rin na dress, basta above the knee, lagpas sa tuhod, pwede. Pwede rin palda, guys, na mahaba, basta walang slit. Walang, yung hati, yung ganun, mga style, walang ganun. Then, pantalon, slacks, jeans, pwede yun, guys. Basta, walang maraming butas-butas. Ayan. Then, sa pang-ibaba, sapatos, kahit anong color ng sapatos, kahit anong brand, kahit anong rubber shoes, kung ano pa yan. And then, pwede rin yung, guys, yung Crocs na, chinelas yung nauuso ngayon. Pwede rin yung suotin nyo, basta lagyan nyo lang ng medyas. Kasi, may nakita kong nakasuot ng ganon nung araw ng schedule ko, pwede naman. Tapos, ito nga, ulitin ko, yan yung mga, nyo na lang, guys, yan yung mga pwede sa lalaki at sa babae. Yan, t-shirt, polo shirts, polo, long sleeve shirt, cargo pants, slacks, denim pants, pwede yan. Ganun din sa babae, guys, pwede rin leggings, yan. Pwede rin dress talaga, basta mahaba at wala siyang slit, walang hati, wala ding mga butas-butas. At hindi rin maluwag yung sa leeg.
Then, yun na nga, yung bawal na sinabi ko kanina. Ayan, bawal din yung mga eyeglasses, mga shades, bawal yan. Bawal ang palda, bawal ang tsinelas, bawal magsombrero, mag-headband, bawal yan guys. So, ayun, to sa baba, oh. No above the knee shirts. Below the knee shirts are acceptable as long as wearing with shoes. No sandals, sleeveless upper garments, no short, no pants, no blouses, no spaghetti strap, no mini skirts, ayan. Ayan, then, ito naman guys, yung tamang posture, yung tamang, postura, pag andun na tayo sa DFA kapag pipicturean na tayo. So, ganito lang, tamang ayos ng likod, wag naman yung kuba, tama lang, neutral lang yung mukha, titig lang sa camera, yung lips, pagpatungin lang yung lips, hindi lalabas yung ngipin, hindi masyadong banat yung smile, walang expression yung mukha, talagang nakatitig ka lang sa camera. Ayan, ganyan siya guys, tingnan nyo na lang ng mabuti. Then, ulitin ko, ito yung mga bawal. Bawal yung sombrero, kung ano pang klase ng sombrero. Bawal yung hair accessories, mga headband, mga corona, bawal po yan. Mga clip, mga kung anong mga headband, bawal. Bawal din yung contact lens, so ano pa mga pampagandang nilalagay sa mata, bawal. Bawal ang mga jewelries tulad ng earrings, necklaces. Bawal din yung piercing, pero to sa piercing guys, depende. Merong iba na inaalaw nila, depende sa situation. Then, bawal yung makapal yung makeup. So, dapat light lang, sakto lang na ma-highlight yung inyong mukha. Then, bawal tayong maglagay ng fake eyelashes. Wag muna tayong maglalagay. Then, bawal din yung eyeliner. Wag nating lagyan ng black or eyeliner yung ating mata. Kasi, yung pinaka-purpose talaga ng DFA guys, so ulitin ko, makita kung ano yung nandun sa picture nyo, yun talaga yung pinaka-original nyong mukha. Para kung ano man yung mangyari, ay madali kayong makilala, ma-detect, mahanap through your picture in your passport. Ayan, so, ito pa pala guys, additional na mga bawal sa DFA. So, talagang sinama ko to guys para magsilbing guide sa inyo, especially sa mga new applicants, para meron kayong guide. Ayan. So, unang-una, bawal malate guys. So, mas maganda na advance kayong pumunta doon kesa naman sa malate kayo. Although, hindi ko naman sinasabi na kapag na-late kayo ay reject na yung appointment nyo. Wala namang ganon, pero diba, syempre hindi natin alam yung kung ano yung magiging patakaran nila or depende rin sa employer, diba? Hindi natin alam. Kaya, halimbawa, yung inyong schedule is 1 p.m. So, 12 noon pa lang, dapat nandun na kayo, nakaready na kayo doon. Kasi, nung schedule ko guys, excuse me, kasi nung schedule ko guys is ako noon, 11 to 12. So, 10 pa lang guys, nandun na ako. So, nung pagkapunta ko dun guys, in-entertain ka agad ako kahit hindi ko pa schedule, diba? 10 ako pumunta doon. 11 pa yung schedule ko. So, 10 ako pumunta doon, in-entertain na nila ako. So, ang ending, mas napaaga akong natapos kasi maaga akong nagpunta doon at in-entertain naman nila ako kahit hindi ko pa time. So, yun yung isa sa mga advantage doon. Maaga kayong pumunta, bawal malate. Pangalawa, bawal walang pambayad. So, in my guys, is dun sa site kung saan ako naka-schedule, after ng process doon sa DFA, after ng picture, signature, thumb mark, yung last counter doon, yung last process is yun sa LBC counter na. So doon na kayo magbabayad para sa magpapadeliver ng inyong passport. So kung wala kayong pambayad, kung kulang yung inyong pangbayad, ay hindi nila kayo entertainin guys. Kasi bawal kulang bayad. Kasi dapat talaga payment first. Dapat ma-settle yung payment, paid yung payment para ipapalo na lang yung pag-deliver ng inyong passport. So, yun yung huwag nyong kalimutan, yung pera na pambayad nyo sa pagpapadeliver ng inyong passport kung over the counter kayo nagbayad. Sa labas kayo nagbayad, hindi sa online. Then, next, bawal may kasama. So, for example, ikaw, gusto mong magpasama sa mama mo kasi natatakot ka.
pwede naman, pero hanggang sa labas lang. Pagpasok sa DFA, ikaw na lang mag-isa. Unless kung nabibilong ka sa courtesy lane, yun yung mga taong nabibilong sa eligibility lane, tulad ng pregnant, solo parent, PWD, senior citizen, ayun, yun sila, pwede silang magsama ng isa na aalalay sa kanila or haligi sa kanila kasi inaalaw yan ng DFA. Pero kung ikaw na hindi ka naman nabilong sa courtesy lane, hindi pwedeng magpasama ka sa loob ng DFA kasi hindi nila inaalaw yon. So ikaw lang talaga mag-isa pagpasok mo sa DFA at wala naman kayong dapat ikatakot guys or ikabahala kasi wala namang gagawing masama sa inyo doon. May pipirmahan lang kayo, thumb mark, picture, at iba pang process, yun lang naman, wala naman kayong dapat ikatakot. Next, bawal fake document. So, wag kayong magsasubmit guys ng mga peking dokumento tulad ng peking valid ID, peking live birth kasi bawal po yun guys. Ang worst nun ay baka hindi na kayo mabigyan ng chance na makakuha ng passport kung malaman nila or ma-detect nila na fake yung documents na sinubmit mo. Kaya, hanggat maaari, kapag hindi mo pa schedule, i-check mo nang mabuti yung mga documents na meron ka na isasubmit sa DFA, i-check mo nang mabuti kung original ba yan, especially yung postal ID guys, 'di ba? Kasi maraming nagsiservice ngayon ng postal ID. So, especially kung hindi mo kakilala yung pinasuyuan mo, so i-check nyo nang mabuti guys kung original yan. Kasi para din naman sa inyo yan. Then next, bawal kulang or mali ang requirements. For example, yung nadala mong valid ID is PhilHealth ID, which is yung PhilHealth ID guys ay hindi yan tinatanggap ng DFA sa pagkuha ng passport kasi nasa secondary ID yan, which is yung mga primary ID lang, yung mga IDs lang na nabibilong sa primary ID yung tinatanggap ng DFA. So, ang mangyayari niyan kapag mali or kulang yung requirements mo, hindi lang ako sure sa iba, pero usually kasi nagbibigay yung DFA ng another chance. So, after 1 month, pababalikin kayo sa DFA para ma-okay na or makompleto na yung mga requirements mo. So, after 1 month pa, diba? So, although may chance naman kayong bumalik, pero syempre, diba, hassle, tapos napapatagal yung pagkakaroon nyo ng passport kasi babalik pa kayo after 1 month. Then next is, bawal din hindi pumunta sa appointment day. So, kung ano yung araw ng schedule nyo guys, ay pumunta po kayo. For example, April 1 na yung inyong schedule. Tapos, lately nyo lang nalaman na yung PhilHealth ID nyo na nandyan sa inyo ay hindi pala tinatanggap. So, okay lang yun guys. So, from the time or from the moment na nalaman mo na hindi tinatanggap yung PhilHealth mo, so, kumuha ka kaagad ng paraan. So, kumuha ka kaagad ng postal ID. Kahit alam mong hindi na aabot sa inyong appointment, okay lang yan. So, kulang man or mali yung requirements mo, pagpunta mo sa DFA, sa araw ng inyong schedule, okay lang. Basta pumunta ka lang guys, para lang hindi makancel or ma-reject yung inyong appointment. Kasi ang mangyayari dyan guys, kapag hindi ka pumunta sa araw ng inyong appointment, baka makancel or ma-reject yung inyong appointment. So, ayun, kapag na-reject yung inyong appointment guys, of course, back to zero ka na naman. Magpapa-appoint ka na naman ng schedule, magbabayad ka na naman ulit ng passport fee. So, ayun yung doon. So, kung mali or kulang yung inyong requirements, pumunta pa rin kayo guys sa inyong schedule. Kasi bibigyan naman nila kayo ng 1 month na, usually nagbibigyan naman sila ng 1 month na extension or palugit para pabalikin ulit kayo sa DFA. So, ayun lamang guys yung aking video sa ngayon na maisi-share sa inyo. Sana after nyo ito mapanood ay nagkaroon kayo ng idea. So, recap tayo. Yan yung mga bawal. Accessories, jewelries, hair accessories, contact lens, piercing, heavy makeup, mga suot na mga bawal, yan. Bawal na mga posture, kapag pipicture na tayo, yan yung mga bawal. Dito naman yung mga pwede na suotin natin, yung mga ganyan. Tamang posture,
Then itong mga bawal na to guys, ito yung tatandaan nyo. Ayan. So pwede nyo i-screenshot para meron kayong guide. Ayan. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Kung meron pa kayong mga katanungan, ay i-comment nyo na lang sa baba. At pahingin na lang po ako ng favor guys na sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update or ma-notify kayo. And always remember guys, meron akong babasahin. Calm your mind. Huwag kang magpapatalo sa isip mo. Huwag sumuko. Maging matapang lang tayo. Huwag kang magpapadaig sa anxiety mo. Hindi tama na kinokontrol tayo ng anxiety. Dapat tayo ang nagmamaniobra sa mga negatibong nararamdaman natin hanggang sa maglaho sila ng tuluyan. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood.